Bumabati ang mabuti sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Heart Expression. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod muli, si Kuya Ferdy R, ang inyong kanoras, ang inyong katulad din na nagmamahal kay Miss Nora Honor sa ating national artist at superstar. Of course, alam ko pong sabik na sabik tayo palagi na nakikinig ng mga balita kay Ate Guy. And of course, hindi lang yung mga balita, kundi yung mga pangyayari sa kanya at binabalik-balikan natin yung mga pelikula niya na napanood na natin at syempre yung kanyang musika na talagang excited tayo na pinakikinggan. Of course, bakit nga ba hindi? Sabi nga, talaga namang ang puso natin ay nagmamahal sa napakababang loob na napakagaling na aktres na si Miss Nora Honor. Alam niyo po, talaga namang marahil po na panood nyo na ito, nabasa nyo na sa mga vloggers at sa Facebook, pero wow, grabe ang isang personalidad na nagbibigay ng magandang komento, ng mga appreciation, ng mga papuri kay Ate Guy. Kaya ako, ang sarap-sarap ulitin, ang sarap-sarap basahin, at salamat sa mga vloggers, sa mga YouTubers na masaya sila sa kanilang YouTube channel na talagang ang kanilang content ay si Miss Nora Honor. Marami nagpahayag ng pagmamahal kay Ate Guy. Natatandaan ko si Miss Gina Alahar, talaga naman bilib na bilib siya kay Ate Guy, lalo na sa Onanay, mga directors, talagang A1 caliber nga sa Ate Guy at talagang tinaguri ang greatest actress of all time. Maraming mga artista kagaya ni Miss Rosana Roses, talagang nagpapahayag na die hard Noranian at talagang hindi lang siya, kumbaga alam natin na hindi ko na nga kayang isa-isahin sa dami, di ba? Kahit na si Miss Bea Alonso, sinabi niya talagang gusto niyang interviewin sa Ate Guy kung kumusta yung kalagayan at tatanungin niya, gusto niya makasama sa pagkainan, kung tatanungin niya kung paano yung damdamin na nandoon sa itaas, at marami pa na nagsabi. Si Binibining Joyce Bernal, talagang super, talagang wagas na Noranians. Ilan lang yan sa mga libo-libong nagmamahal kay Ate Guy. At ito po na isang personalidad na talagang nakapanood ng piyeta, na hindi lang sa piyeta siya nagalingan, kundi magaling si Ate Guy, sabi niya. Pero sabi niya ay talagang si Ate Guy dito sa piyeta ay ang galing. At ang ganda ng kanyang mga sinabi, mga ginawa niyang komento, o yung kanyang komento at parangal kay Ate Guy. Babasahin ko po at sasabihin ko mamaya. Kung may idea na po kayo kung sino nagsabing ito, sasabihin ko po sa huli kung sino. Sabi niya, mula sa physical niyang itsura hanggang sa mga nuances at bitiw ng bawat dialogue, perfect si Ate Guy. Kahit bulag na yung karakter niya, tinutukoy niya po sa piyeta, hindi pa rin nawala ang matang-matang acting niya na talagang very effective nang walang ka-OA yan. Ang galing naman noon. Dagdag niya pa, tatak naman talaga yun ni Ate Guy. Ever since na kanya lamang talaga, siya lang yun at walang iba. With that, sabi niya, sa walang kupas na husay ni Nora, worth watching talaga ang piyeta. And of course, ang di matawarang outstanding performance as an actress of Miss Nora Honor saved the movie from beginning till end. Ang galing naman talaga ni Ate Guy. Expected na lagi ang sobrang husay ni Ate Guy, pero mas iba ang husay ng superstar sa piyeta bilang ina ng biglang lumayang bilanggo after na mahigit isang dekada. Noon po, ang tinutukoy niya si Mr. Alfred Vargas. Every inch, sabi niya, in character si Nora as Rebecca, sa naiiba at very interesting character na isang babaeng hard killer na nakakubli bilang farmer. Later, nabulag na nga siya at may Alzheimer pa. Wow, ang ganda-ganda ang sarap pakinggan, ang ganda mga kataga. Mula sa physical niyang itsura hanggang sa mga bitiw na ito ay talagang tumatak ang galing ni Nora Honor. Di ba? Clap dyan. Talagang ganda. At hindi lang siya ang nagbigay ng mga reviews na magaganda. Marami. Pero ito, kumbaga po, talagang binabasa ko yung sinasabi niya. Ay, nangingilabot po ako talaga. At alam niyo po, bakit ako bumilib sa kanya? Ang personality na ito ay magaling na writer, or sabihin na natin na siya po ay talagang kinikilala po sa industriya, sa show business, na magaling po na reporter,
no po, at columnist, ang tinutukoy ko po walang iba ay si Mr. Ronaldo C. Carvalho, na kilala pong isang tagahanga ni Ate V. Isa pong Vilmanian. Pero nakaka-bless, no? Nakakatuwa na sabihin na kahit na makavilma ka, kahit na doon, ang sarap na yung suporta. Yan naman ang kailangan nagmamahalan. Of course, talaga namang sabi nga ni Ate Guy, o sabi ng marami, no po, natapos na yung rivalry. Kumbaga magkakaibigan sila, magkukumari sila. Bagamat, siguro po, healthy competition, pero itong si Mr. Ronaldo Carvalho ay talaga namang kahanga-hanga kasi isang Vilmanian hindi niya, kumbaga, matatawaran yung galing na Ate Guy. Dapat po, kung tutuusin, hindi siya magbibideo ng ganyan. Ganyan nga po sana, no? Kumbaga, tayo po ay magkakaibigan, tayo po ay magkakakilala o magkakasama, iba-iba man ang ating inahangaan. Pero dito sa ating mga kung sino mang inahangaan mo, respeto po ang kailangan. At maraming salamat dyan sa komentong yan, Mr. Ronaldo Carvalho. Salamat. Bravo, mabuhay ka. At of course, isa pa, si Ate Guy, bakit nga ba nagpapatuloy hanggang ngayon, nandyan siya, no? Marami siyang kaibigan, marahil na natiling tapat yung mga kaibigan niya, sumakabilang buhay na, yung mga tagahanga andyan pa rin. Pero may mga tao rin na talagang dati niyang kaibigan na siguro po ay nakalimot at paglipas ng panahon ay sabihin na nating hindi man sa Ate Guy. Pero ang totoo po, si Ate Guy, hindi siya mapagiganti, hindi mo maringgan si Ate Guy ng mga negatibo, si Ate Guy nananatiling mababa ang loob at talagang makita mo may takot siya sa Diyos at pinapasa Diyos niya yung mga umaapi sa kanya, yung mga bumabatikos sa kanya. Pero sa huli, ang sikreto, tagumpay pa rin sa Ate Guy. Bakit? Kasi si Ate Guy, ayaw niya ng may kaaway. Ang gusto niya, si Ate Guy, puro pag-ibig, magmahalan. At ang sabi nga ni Ate Guy, walang iwanan. Totoo po yun. Ito po si Keffer DR na nagsasabing mabuhay ka, Kuya Ate Guy. At sa lahat ng mga Noranyos, mabuhay tayong lahat. At nag-iiwan ng isang katagang, as long as there is love, we will stand. And to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.